Eto na ang pangalawa sa ating memo. Ito parang gigil kami dito kaya binabalik-balikan po natin yung mga bagay ba na nakalimutan na tila natin kasi nalilihis ang atensyon natin sa kung ano-ano like kulang ng ang taas ang presyo ng gasolina, kulang ang ating mga minimum wage. Pagkatapos, meron pang impeachment trial. Pero sa totoo lang, yung nagsimula po ng lahat ng ito na issue, hindi pa rin po natutugunan. At yan ay ang mga flood control projects na fully paid, pero hindi naman tinapos. Wala, bitin pa rin po siya lahat. Kaya tayo po ay babahain pa rin. Bakit? Ngayon, nakatakdang ipagpatuloy ng Senado ang Blue Ribbon Committee Inquiry sa flood control scandal matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Samantala, nananatiling usapin kung paano maapektuhan ang impeachment trial sa iba pang mahalagang investigasyon sa Senado at Kongreso. Nang tanungin namin ng taong bayan kung ano dapat ang mauna, panagutan ang mga nagnakaw, panagutin ang mga nagnakaw, ikulong, kumbaga, litisin, or tapusin muna ang mga project. Ang sabi nila? Mas dapat pa rin na unahin yung mga nakabinbing na proyektong iniwan sa flood control kasi ang magbe-benefit nun tayong mga Pilipino na umaasa din naman sa magiging magandang pamamahala ng gobyerno. Sabay yun, kapag napanagot niyo yung mga magnanakaw, makukuha natin sana, di ba, yung amount na yon para maging suporta dun sa mga tunay na nangangailangan. Una yung mga magsasaka. For me po, syempre, dapat mas mapanagot po yung mga nangdakaw, syempre. Kasi po, ano po yun eh, mga pera po na yung sambayanan yun eh. Syempre po, di naman po madali yung buhay ngayon, lalo po sa Pilipinas, ang dami pong naghihirap, tas ganun lang po yung ginagawa nila. Sa tingin ko yung mapanagot muna yung mga nagnakaw dahil mas importante yun kaysa sa sa ibang usapin na kagaya ng impeachment. Ayan. Alam mo, kita mo, merong isang nag-agree sa akin kasi nga naman, gusto nila mapanagot para maibalik yung pera. Right? Kasi nanakaw binulsa. Pero pag sinabi mo sa congressman, o sige, hindi na muna kita ikukulong. Pero tapusin mo yan. Dinabalik yung pera sa bayan. Oo. Hindi ba ganun yun? Pera nila yan eh. Dapat ibalik talaga. Oo, at tapos, mapakinabangan. Oo. that could be a mitigating factor in their incarceration or in their case. Di ba tal binalik naman nila? Oo. Okay, makakasama po natin ngayon Manila 6th District Representative Benny Abante upang pag-usapan ang estado ng flood control investigations, ang kanyang inaasahan sa SONA ng Pangulo at ang impeachment trial. Welcome to Memo, Kong Benny. Good morning, good morning. Good morning. Maaga talaga kayo gumigising. Morning, sir. Hindi masyado. Grabe naman yung pag-uusapan natin. Hindi, pero maaga ka talaga gumigising. Oh, maga. Okay. You're ready. Yes, yes. Okay. We learn. Sir, ilang oras na lang ho bago mag-SONA. At Yeah. kumusta ho ang estado ng investigasyon din ng Kamara doon sa mga flood control anomalies? Magkakaroon pa ba ng investigating body ang Kamara dito? Actually, I'm waiting for yung bang SONA ng Pangulo kasi siyempre hindi na sa Kamara yan nasa na yan, nasa korte na no? Nasa korte na yan. I think na dapat talaga kung sino man dapat panagutin diyan, managot na. Whether they be congressman yan, senador yan, contractor yan, nadadamay yung maayos Nadadamay yung maayos doon sa mga gumawa ng katiwalian. Correct. So, dapat ayusin na yan talaga. Hindi po kayo naghihinala na kaya halos unanimous ang boto ng mga congressman for the impeachment. That is a deal so that medyo maantala ang kanilang paglilitis? Well, sa akin naman ay hindi ko masyado narinig yun yung mga ganung bagay. Of course, sabi ko, no love lost naman kami sa kalaban ko no. The thing is, mula pa nung Quadcom yan, inibisigahan na namin. Palagay ko, dapat ituloy Dapat ituloy. And I think na binanggit ko rin na sabi ko na wag na natin pag-usapan yung politics dito, pag-usapan natin yung ebidensya. Bakit po ba naantala?
alam so, naantala rin yung Yung flood control probe. yung flood control project. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kasi sa distrito ko walang ganung naantala eh. I mean, yung flood control project ko sa akin distrito is very good, no? Right. In fact, right now, nung hindi pa ako, nung nawala ako sa Congress for 3 terms, alright, nagbabaha pa sa amin eh. Pero alam mo, pinagawa ko yun. Nagpagawa ako ng mga pumping stations, ng flood control projects. At at one in time, halos wala nang baha. sa How distrito. did you do that kahit hindi po kayo nakaupo? Well, nung nakaupo ako 2019. I see. Oo, so, ang ginawa ko, sapagkat yung distrito ko is actually, doon dumadaan yung dalawang tributary. Yung San Juan River, saka yung Kaya matindi ang baha sa akin distrito. Particularly, doon sa Santa Mesa, tabi ng San Juan River. Okay. Now, what I actually meant was, bakit naantala ang investigasyon ng Quadcom? Bakit tinigil po? Actually, yung bang gusto kong ituloy yung Quadcom eh. Oo, the thing eh, pero ang dami-dami nung mga pinag-uusapan sa Kongreso na medyo natabunan na yung Quadcom. Pero you know what, there's still a lot of things na dapat pag-usapan sa Quadcom eh. Matutuloy pa ho ba, sir, yung pag-convene ng Quadcom 2.0 na tinatawag? Hopefully, sana pagkatapos ng impeachment na to, ituloy na natin yan. Kung meron pang mga pag-uusapan. Kasi talagang dapat lang pag-usapan yan eh. Oo. Kayo ho, sir, ano ang gusto nyong marinig sa SONA mamaya? Isa rin ho ba kayo doon sa mga nagsasabi na anti-corruption drive ang gusto nilang marinig? Yung part 2. Part 2 nung sinabi niya kasi mahiya naman kayo, di ba? Gusto ko malaman yung part 2 nun eh. Oo. I think that corruption should be addressed properly. At makakapag-address lang po niya ng ating Pangulo. Pangalawa, syempre, gusto ko rin marinig yung mga accomplishment niya. I think the people should know the accomplishment of the President. Right. Yung dalawang yan. Yung dalawang yan. Palagay ko, if we will put a balance to it, yung balance yan, birahin ng Pangulo yung korupsyon ng flood control, tapos bigay niya yung kanyang mga accomplishments. Palagay ko, magiging balance yung SONA. Kalagay ko naman, may ginawa namang tama din ang Pangulo. Di ba? I mean, hindi masyadong lumalabas sa balita. Alam mo naman, bad news sells better. But, totoo yun, di ba? Kung Benny, natatawa ka naman, totoo naman yun eh. Totoo yan. Di ba? Pero, maganda pakinggan natin, ano bang nagawang tama sa ating bansa? Ito ng chance niya, kumbaga, ibida yun. Oo. Right, like all the trade agreements, except of course that even if you have a good trade agreement with the US, President Trump still decides to magpataw ng 12% VAT, di ba? Ay, VAT, 12% tariff. Oo. I think So- the people is just looking for something controversial more than anything else. Kasi Right. yung accomplishment ng Pangulo, hindi controversial yun eh. Kaya ang hinahanap ng mga tao natin, yung controversial na nangyayari. Yung hindi nagawa, Correct. yung binibilang nila. Kailangan bilangin din po natin yung nagawa. Ano ba kayo? Okay. May mga bagong development po na rin, yung kabilang yung rekomendasyon ng mga investigador at sampahan ng kasong plunder, graft at money laundering ang ilang personalidad. So, importante po ba yun? Mahalaga yun kasi, the thing is, kahit na hindi ibalik yung pera, dapat ibalik yung pera eh. But the fact na ito ay nanggaling sa nakaw, yun lang pagnanakaw na yan, they should be accountable eh. Right. Accountable. Naniniwala din ako na dapat yung perang dapat gamitin na yan, naibalik na, ang dami-dami natin problema sa flood control. Maganda yung sinabi mo, Ms. Corina, na dapat na gamitin uli yan sa flood control, ayusing maigi yan, at bantayan ng DPWH. Yan dapat. Kasi whatever was returned, may mga nagsoli ng pera, hindi po ba? Sabi ko, saan napunta yun? Yan. Oo. Yan din ang sagot, ang tanong ko eh. Tanong din po ninyo. Saan napunta? Saan Oo. napunta? Bumalik daw po sa general fund. Di dadaan na naman yun sa small committee. Sa treasury. Oo, hindi ba? Na pipirmahan na naman ang mga head ng finance. Di ba? Pero, so saan na naman mapupunta? Hindi ba dapat yung ninakaw, ibalik doon sa pinaglaanan? Kaya lahat na lang doon ulit, no? Oo. Kasi mapaglalaroan na naman nila yan. So, Meron naman tayong meron naman tayong COA, meron naman tayong audit. In fact,
kung halimbawa malalaman ng tao na inaudit na yung sinoling perang yan, pagkatapos the DPWH babantayan ng husto yung flood control projects, I think the people Meaning once they do what Yes. they should have done Oo. from the Ngayon, beginning. dapat kasuhan talaga yung mga nagnakaw. Kasuhan talaga yan. Kasi yung pagnanakaw, kaso na yan eh. No, hindi na yung pinag-uusapan yung, balik mo yung pera. Ang pinag-uusapan natin, nagnakaw to eh. Kasuhin ha. Right. Pero hindi ba dapat managot din po ang COA for being remiss about the former budget? Well, sa akin, palagay ko, tama rin yung sinabi mo. Eh. Kasi ang sinabi ko nga nung araw, nung budget hearing namin, who is auditing COA? Exactly. Commission on Audit. So, dapat may CCOA. Di ba? Kasi may COA, COA. CCOA, Commission to Audit the Commission on Audit. CACOA, CACOA. Sino ba nag-audit sa COA? Alam mo, ang alam ko yan, Ms. Corina Willard, sa Amerika, merong tinatawag nating private auditing sa gobyerno. Palagay ko, I think that the Congress now and even the executive must think na dapat siguro to make it more Professional. magkumuha na ng mga private auditors to audit this privately. Right, like CC. Yes, Oo. yes. Maganda nga yun. I think we used to do that. Hindi ko lang alam. Parang merong ganun dati. Okay. Doon sa SEA Games, may private auditing firm daw Now, na nag-audit ng funds na ginamit sa 2019 SEA Games. well, that's what I'm saying. Dapat siguro meron talagang ganun. Tapos ikumpara, kung ano yung naging resulta ng public And and ang private. mga private auditing firms have a reputation to protect because it's a business. Yeah, So they that's right. will really do it. Oo, ayan. Ayon naman kay Representative Terry Ridon, pansamantalang ititigil ng Kamara ang investigasyon po, ng flood control scandal. Dahil sa posibleng conflict of interest? Anong ibig niyo sabihin dito? Kasi ang daming contractor. Well, ako, kasi nung unang naging congressman ako, walang contractor na congressman eh. In fact, palagay ko may batas tayo dyan na hindi pwede na magkaroon ng project ng congressman. Ang contractor siya rin eh. Hindi pwede yun eh. And that's against the law. Ngayon, nakikita ko, among the congressman ng mga party list, ang dami-daming contractor. Nagkataka ako eh. Nagkataka lang ako doon. I Ganun think ang modus po nila, hindi sila mismo, pero mga kaibigan nila, mga kaibigan Most nila, probably. mga nilalagyan sila, connect nila, mga campaign contributors sila. Hindi po ba? Hindi, ang katuwiran doon, Ms. Corina, is that pag alimbawa, talagang sa'yo ang contractor, you could be able to really look into the project na mababantayan ng gusto. Pero hindi ganun ang nangyayari. Hindi ganun ang nangyayari. Oo, imbis na magbantayan, naglalagayan. Ayan. Okay yun ha. Oo. Parang Sila-sila parang rin. title ng pelikula. Imbis sa bantayan, lagayan. Yun yung tagline. Kung Benny, ilan ho sa mga senator judges sa impeachment trial ay sinasabing sangkot din daw sa flood control scandal. So, paano po nito maapektuhan ang kaso ng House Prosecution Panel? Tingin ho ninyo. Maaaring maapektuhan yan kasi magiging bias sila eh. I think that the senator judges should really be unbiased when it comes to the impeachment process. Alam mo, nag-attend ako minsan and I do not want to attend anymore kasi wala naman akong talagang nakikitang sensible na I'm not judging the senator judges, pero palagay ko they ought to add real sensibility, whether it be legal. Kasi pinag-iba ko yung legality sa justice. I mean, you can be legal in many fronts, pero asan ang justice? Asan ang justisya ron? See that? Oo. Correct. Oo, Ano kasi po? many of them hide behind legalities and technicalities. Ano pong gusto nyo makita din? Ang gusto ko makita yung yung
yung moral justice ng impeachment eh. No, not just the legality of it. Kasi pag legal na yan, okay, it's not accusing the Vice President of being guilty sa corruption. But the impeachment process is a process in which dinideclare natin na itong Vice President hindi dapat mauna sa bansa. It's not proper betrayal of public trust. Hindi naman ano yan eh. Hindi naman yung guilt ang pinag-uusapan dyan eh. O, okay ba siya na manguna sa bansa? Parang ano, mental state, comportment, Yes, that's it. ethics, principles. Oo. For example, ako nabigyan na ako ng statement na while the impeachment process is going on, nasa ang ating Vice President? Naman siya sa ibang bansa. I mean, is that what it is? Sa akin, that would be a betrayal of public trust because that's not the mandate of the Vice President. Di ba? Oo. Parang minamaliit yung proseso of which he is part. Which is, sa akin, it's a mockery of the justice system. Ayun. A mockery. O, tama yun, ano? Well, anyway, ngayon nalinawan po tayo, Kong Benny, sa isyong ito. Alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online. Ano ang dapat mauna? Panagutin ng mga nagnakaw? Ikulong, litisin, or tapusin na lang muna nila ang mga project? Ayon kay Carla Fortesa, di ba pwedeng sabay? Yun din ako. Hindi. Hindi ba? Binawi nila yung project, yung budget ng DPWH eh. Kinuha yung Oo. pera. Oo. Hindi natin alam kung saan napunta. Sabi naman ni Cherry Lay, tapusin muna ang mga project para hindi masayang ang pera ng taong bayan. O yun. Brian Lim, kung may nagnakaw, talagang dapat may makulong. Okay din. Sabi ni Harley Garcia, accountability first. Paulit-ulit na lang kasi kung walang mapapanagot. Palagay ko hindi sila binabaha. Hindi, totoo, di ba? Kasi pag binabaha ka, unahin mo yung project eh. Melissa Cruz, puro investigasyon, wala namang nakukulong. Tapusin na lang muna ang mga project. Tama rin yun. Hanggang kailan tayo ididribble? Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Ay, salamat. 6th Ms. District Corina. Representative Benny Abante. Thank you, sir. Salamat. Salamat. Millard, thank you very May much. pakape po kami dyan.